kabilang sa kanila. Amen. Tinuod diri. Tinuod diri. Even Dinia Church na hinanabo iton. Bisan dito aton mga tagsa-tagsa nga pamilya na hinanabo iton. Nag-aaral tubang, nakaatubang mga smartphones, nag-uuyas. Alam nyo ba na nasa bitag tayo ni Satanas? Alam nyo ba yon? Na nasa bitag tayo ni Satanas? Alam nyo ba yon na nabitag ka ni Satanas? Pero alam nyo mga kapatid, hindi pa po huli ang lahat. Pwede nating baguhin ang lifestyle na yan. Yan na talaga as a trend. Kabataan, dari na nga ni, nag-i-restorya, bisan mismo haamon, sunod itang panimalay. Sometimes si kaming misis, may mga panahon, nalilibang kami pag sinelpon, sa hindi kami nakakag-istorya. Sometimes si kami, ang mga anak, mga busy kita pag kinulo yung mga entertainment sa Facebook, yung mga gin-create ng mga palabas sa Facebook, nga diri nagsiselfone itat kikukulawan, pero hikita, nagsisinelfone the whole day, the whole time, even in school. Nagyaya ka itong teacher na insert lagi hapon kita hininga aton mga cellphone. Naiigo, diri naiigo. Kaya bisan di ako buod-buoran. No? Pero ang init mo upay, kada adlaw kita gintutuduan han Dios. Okay? Kaliwat magpapatuddo han Dios, oray liwat niya may himo. So sana itong mga haniya na abre itong iyo kasing-kasing para tuduan han Dios. Okay? Anda ba kasing-kasing at tuduan han Dios? Then ako Dios ha? Ako ang mensahero han Dios. Ako itong ginagamit han Dios para ipahayag ang kanyang mga salita. Para maunawaan nyo kung bakit kailangan i-priority natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Is that amen? Sabihin mo sa iyong katabi, prioritize natin si Lord. Iban-ibanit at pag-cellphone nga. Para ma, kung ito'y pahiniti-hiniti rin magawas, tugtog na tugkaw manit preaching, agudit nila kasi mahal na mahal nila ang Panginoon. Sige natin tupad, di ka magawas, ano? Di ka magawas. Takpakin natin ang buhay ng Diyos. So, itong title, itaton preaching yan na is God First. Or, put God first. So the secret of successful life is to cast all our burdens unto the Lord and make Him first in every area of our life. Nasa realidad. Every area. So maringali nga every area, alam mo area? Pagbalay, may damo nga area. So di mo kinabuhi, damo itong area. Areahin pag-eskwela, areahin pag-trabaho, areahin pagiging anak, areahin pagiging bugto. So sabihin nga, every area, it means lahat. There an idea na uunahin natin ang Panginoon, tapos family, tapos school, tapos career, tapos friends, tapos boyfriend and girlfriend, dari nasugad. Iba't niya ang prinsipyo. Pero itong gusto ko talaga ni Lord nga aton buhaton, lagi natin siyang unahin sa lahat ng area ng ating buhay. Kung unahon natin ang Diyos, everything will be put in place. Nagmamatuod ka pa? Nagiging organisado itong nga tanan. So paano ba ipag-unay pag Diyos? Tutubla. Ipagsimba, kay sinimba ka, unahan ko Diyos, makato kasimbahan. So diba, huna-huna, panimba daw, ali kita, kaya nabibisi naman lang kita na school. Busy kita yung bukos nga, simba naman kita, pag Diyos naman kita. That's a very wrong concept. Itong pagsunod sa Diyos, itong pagbubutang itong
priority itong Ginoo. Bisan ka ada eskwelahan, pwede mo unahon ang Diyos. Bisan ka nasa kailay tricycle, pwede mo unahon ang Diyos. You understand? Bisan ka mo may group study, nagihimo ka mong research, or nakikistorya ka mo boyfriend, ito nga moment, ito nga area di mo kinabuhi, pwede mong unahin ang Panginoon. Hay, naunawaan niyo? Nga tanan nga area, nga tanan nga aspeto ito atong kinabuhi, ang sabi ng Panginoon, unahin mo ako. Dili nga, inuna talahiya, tapos family, tapos boyfriend, tapos school, tapos ministry, or sugiton. No. Nga tanan, family, hiyat una. School, hiyat una. Di ba? Group study, hiyat una. Nga tanan nga area, nga tanan it aspeto, iti mo trabaho una ni Lord. If you don't know how to put God first in order, your life will become disorder. Then ka nga ni maaram mag-una itong Ginoo, dahil mo nga niya ibutang permi nga una itong nga tanan nga area iti mo kinabuhi magiging disorganized. It's sistema at pagpadalagan ni mo itong kinabuhi. Do you understand? Kung diri ka magtikang hatama, diri Lord it una, everything is a mess. Magulo ang buhay. Diri mo nga na ibutang itong Ginoo, hatama niya nga posisyon, masamok itong kinabuhi. Naagihin stress, naagihin depression. Ay, nadidepress na naman ako. Kaya ano nga nadidepress ka? Kay diri, tama, itong posisyon, itong Ginoo, hay mo kinabuhi, hiratanan nga area, hiti mo kinabuhi. Bisan mismo din pakipagrelasyon, kanimo nanay, kanimo tatay, kaya ano nga diri ka nakakaintindi itong pamaagi, iti mo mga kaganak, tungod kay diri, ni Lord, aadahin tama nga place, hindi mo pagmaniobra, hindi mo kinabuhi. Okay? So like for example, hindi nga ako na eyeglass. Hindi nga ako na eyeglass. Dapat nila na mata kay para ako kumita. Hindi nga eyeglass, di rin niya pwede di rin pwede ikwintas. Kay diri ito niya intention it eyeglass para ikwintas. It eyeglass, it iya intention diri para iglikom. Nga makuanit buhok. Diri tama iti ang purpose, di ba? Diri liwat ini nga eyeglass pwede pursiras. Nga hindi nga akong jacket. Hindi nga coat, nga baratuhon nga coat. Tag 2,000? Oh. Hindi nga coat. Diri nga ada hatama nga lugar. Diri nagagamitan itiya purpose. Diri ada atama. Kung ini nga coat, imuon kun nga saruwal, diri amon iya intention. Kung kaya nga paghimo ako nga coat, di ba? Iton coat, diri liwat iya pwede putang didi. Amo ini ito na hinanabo. Aton kinabuhi. Kaya it Ginoo, diri naton iginbubutang kung saan siya nararapat ilagay. Hi. Hello. Kung diri nga ni nakabutang itong Ginoo hata mga lugar nga tanan talaga disorder. You understand? Diri na mamaniubrahin mo ay hintuhay. Everything is a mess. Magulo ang lahat. Kitay daw, pag kinulawid daw niyo, man, aadi takot, di diha ubos. Di ba masamok yan? Ano ba yung trabaho? Makita ka pa dito sa Rayaw, ha? Hanggang tayo pa ako nakita kin sa Rayaw. Ang jacket.
Kay para ko na purma. Sometimes ang mga kababayanan may dangan yung mga rigla, ang jacket, higin bubutang hin, hinatlo yung pantabon. Pero diri, nagagamitan, hanta mga purpose. Kaya pwede ka lang gumamit, pagtabon hanin mo rigla, pero diri ang jacket. Kaya jacket, kinahanglan ada ang tama nga posisyon. So ibalik ko ha, I hope nagigets niyo. Nagigets niyo? Yan ang nasulot ko na. Tuhay na ba? Ada na ba ha order? Ano? Naka-add ba hin kagwapo? Kasi, nahimutan hintuhay ang jacket, tama niya nga purpose. Ganon din ang Panginoon. Kinahanglan, ibaro ka mo, kunhain naton, igbubutang iton jacket. Hingkadita mo alit mga Christians nga mga super Christians. Hingkadita mo nga mga Christians ito nag-aak na superhero. Christian pero di nakakasimba kay sige ito pinakabuhi. Tapos masing naman, alam naman ng Panginoon yun. Maiintindihan ng Panginoon nga diri ako haya makakapagsamba kay ano. Kasi may kuging bubuhi nga pamilya. See, ano ang nangyayari? Nagiging disorganized ang lahat. Kasi ang kailangan talaga nating gawin, lagi nating unahin ang Panginoon. God first. Put God first. Sige dito pa. Put God first. There is a proper place of everything. Everything should be in order. Placing God first in our lives allows us not to worry about what should be second or third. Iuna na nga ni, Ginoo, ada nga ni, Ginoo, hata mga order, ada nga ni, itong Ginoo, right place, ito na atong mga kinabuhi, di rin na kita kinahanglan mag-worry kung ano't sunod, kung ano't second nga priority, kung ano't third. Kaya siya na mismo ang magsasabi, isunod mo yan. Sige dito pa, isunod mo yan. Okay, so, the Bible begins in the praise in the beginning, God, di ba? Kita natin, Genesis chapter 1 verse 1, may nasa rin in the beginning, God created the heavens and the earth. Before the universe existed, there was God from the very beginning. In everything you do, God first. Diri nga, God first, then family, then ministry, then etc. So dapat, God, family, God first, tapos ministry, nga tanan nga area mo kinabuhi, dapat kinsusugad. Hay mo studies, kapag sunod mo ang eskwelahan, kapag sunod mo ang iyong classroom, tungod kay una ang Diyos, hay mo kinabuhi, ang hinanabo, ikaw ang naging light and soul. Dida, kasunod ang iyong classroom. Pero kung diri nga ni nakabutang hata mga lugar, Lord, nagiging disorganized. Itbugos mo nga adlaw ang iyong classroom. Hindi nakikita na ikaw ay anak ng Diyos. Hindi nakikita na ikaw ay mangingibig ng Diyos. Is that an amen? Hello? Ano ba kamo? Kung naon nga ni nato ng Diyos, things will be put in order. Kaso, itong problema, adala kita hinunumdum, pagbutang hata mga lugar ng Diyos, kung may ada na mga problema. Nagsasuffer na nga itong pamilya, may tanangali mga
Saramo, kasunod itong pamilya, aada na kita hinulumdum, Lord, buligi kami. Lord, di kang na, ikaw na't ako nuunahon. Pero hanwaray pa pakaka-experience in mga problems, struggle, stress, or ano dida, baliwala ang Panginoon. Hanhura pa ang ginahatag nga balo ni nanay nga ni tatay, wala sa isip ang Panginoon. Di ba? Pagka Domingo, may ko na naman sa lapi, may kubalon, bugos na si Mana, tugto Biyernes, mga 700, mga 800. Yeah! Takay usahay kay wari sa lapi. It mga kaganak. Aadahin unong-dong. Lord, kaya anong nga siya ang mga kaganak, ngay mo ginhatag haak, nga diri kaya, i-provide itang mga panginahanglan. Sinisi pa ngayon ang mga kag-anak. Pero maarang ka mo kung ano lang sa'yo, pitida. Kay waray pa aabot ang struggle, waray pa aabot ang problema, ginbaliwara naton ang Diyos. Okay? When everything is destroyed, when everything is a mess, doon lang natin naaalala ang Panginoon. Doon lang natin ilinalagay ang Panginoon na priority. Pero mag-upay panganit mga lawas. Kung kailan nagka-cancer, doon nag-serve sa Panginoon. Nga di rin na kaya. Kung kailan nagka-diabetes, dito nagsinerosimba. Kung kailan di rin na makahirin mo, di na pag-interest in pag-winning souls. Pero maupay panganit lawas, inom-inom, paru-patron, huygo-huygo, gwapo-gwapo, paru-parayo ang gawas. Di ba? Hi. Hello. Pero may dalangan problema, sakit na, agihan mga pinanginom, agihan mga pinanigarilyo. Lord, kaya ano mo haakon pagkastiguha, nasimba man ako. Pero klaro ha Biblia nga nasiring ayaw paghugaw-hugawi itong templohan Diyos, itong nga imo lawas. Hi, ano ba mo? Waray mag-iisog haak ha? Upaya dudo ini, waray tuluay. Maroon ka mo? Naghimo ako in commitment kan Lord. Natikang yan na. Kanila lang si Mana, nagkamayada talaga ako in commitment kan Lord. Tikang ipakita ini ha ako ni Lord. Ini nga iya mensahe ha ako. Nagsarek ko Lord. Titikangan ko yan nga si Mana. Nga si seryosohon ko. Nga ibutang kahatamang ang lugar. Ikaw itakunahon it pagtikang itakon adlaw. Ikaw itakunahon it pagtikang bisan ano nga mga butang nga akon bubuhaton. Unang-una, pagmamata ko aga, nagdi-devotional nga niya ako, nagpre-pray nga niya ako, cellphone ko na ginagamit. Takit kayo sa akin naka-audit data. Nagkakaabot at mga notification, na titintar kahit pag-scroll, makita kan mga hubo, yung mga ano dita, ng mga magkadimusani, makakakita kay mga pamulong, naruruba, itimumod. Kita daw. So diri ini, maharap ako Lord, diri ini amo iting gusto. Diri ini ikaw na hiuna. Diri ikaw nang nauna kundi na akong cellphone. Pareho na ako nagipakita. Yan na. Maharap ako Lord, ginkukonbig mo ako. Nga diri ini tama nga ninanabuha akon. Waring paglabot na iyo ha. Ita kalugari mo nitaking lalabtan. May na naman ako mag-isughap. True to life story ni. Bisan ako pastor. Ha? Salit niya na ang si Mana, Lord, off it up data. Salit, ang nagtitinawag hapon niya na, alas 5:30, waray ko kabaton. Ang aksidente, kay naka-off and up data. May ko na aksidente ng umangkon, pero okay naman niya. Hindi tinawagan ako, waray ko kabaton, kay naka-off na talaga ng data yung mga oras kaya no, may dako na commitment kan Lord.
uunahin kita, Lord. Para mas maging organized ini nga akong kinabuhi, mas maging organized ini nga ministry, mas maging organized in mga butang nga ginbubuhat ko para imo ginhadian ng Panginoon. Hi, ano ka mo? Introduction pala ako, maram ba ka mo? Sige lang. Gila. Kaya kumakulo. So, ito at verse. Amot ato na verse na. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Natanan kita din bisan pabagula nga nasimba, familiar na ini. Kay kanta ini haros simbahan. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Sige daw, everybody. 3 F. Seek ye. Louder. Kingdom of God and His righteousness, Louder, one more time. and all the things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Ginakanta ta many times, kinamo ta batia, pero ang hirap unawain. Tama ba? Ipakaunawa, hiti mahini, unahon ko pagsimba. Masimba ka anay. Domingo, masimba ako. Kinasaring seek first the kingdom of God. Kulang iton, tama iton, pero kulang iton. Okay, so the Gospel of Matthew was written around 70 CE. So common era ini. The exact date is unknown. So ini Matthew, maaram kita ngayon Matthew, amon pinaka-writer ni Jesus Christ. Kung ano ang ginbubuhat ng mga miracles ni Jesus, kung ano ang mga eksena ang ginbubuhat ni Jesus, ni Matthew Perme ang nagpuput into writings. Okay? So, kung wala nga ni Matthew, dito hiton nga eksena nga may miracle ni ginbuhat ni Jesus Christ, nagpapakianahian mga disciple nga nakadto para nga how niya i-put into writings and mga happenings. Okay, so the Gospel of Matthew was written for a Jewish audience. Sino ini nga Jewish audience? Ang mga Israelites ng mga Hebrew. You understand? Ang sinisin nga mga Jewish o mga winaray, mga Jew manitera, di ba? Mga Jews. Di ba? Mga Israelita itera. May dala mensahe nga para ang mga Israelites, may dala liwat mensahe para ang mga Gentile. Di kita mga Gentile kita. Gawas kitahan Israel. Okay? Naintindihan niyo? So, ini nga mensahe para inihan mga Jewish. Pero, applicable gihapon ha aton. Ini nga mga mensahe ng Diyos. So, ano niya sa rin? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alam niyo ba, kapag hindi natin naunawaan ang kaharian ng Diyos, di tayo nagiging effective Christian. Ito ba kasi haaton, di rin nakakaintindi kung ano ito nga kingdom. Kaya bisan nga ang mga disipulo ni Jesus Christ, waray anay pakakaintindi kung anong nasisiring ni Lord, ni Jesus, na kingdom. Ang kingdom ba ini nga pareho kan David? Nga, hiyanaan magmamangulo, ni Jesus na itong magiging king at that time. Salit niya mga disipulo damo ang nag-aaraway. Kay gusto ani ba maging right hand, maging left hand, gusto ani ba nga malingkod hatuo, nga malingkod hawala. Ani pa nagsiselos kan Peter, kan Simon,
Simon Peter kung kay ano, nahiyaan gintagan, accidentally yung posisyon ni Jesus. Na sinaring niya, ikaw Simon, kay ikaw man na nakapag-reveal, ginrevealan na may nga Diyos, nga ako, anak ang Diyos, tatawagon ta na ikaw nga Peter. So from Simon, ginhimo hiya nga Peter. Ang ka-reaction yun Peter, rock, bato. Susubirin ka nga bato, hiyan ginhimo nga tikaman, nga hi Peter ang ginhimo nga tikaman, nga hiya ang ginrevealan ang karakter ng Diyos. Hiya ang ginrevealan nga Jesus, anak han buhi nga Diyos. Kung di naman tumuod nga Jesus Christ is a Son of God, amo ang ungod na simbahan ng Diyos. Do you understand? Kung hino man ito natuod kay Jesus Christ, Lord and Savior, aada ka hintama na simbahan. Diri nga masaring Katoliko la itama, Sabadista la itama, born again la itama. As long as si Jesus Christ ang pinaniniwalaan ng church na yon, na siya ang Diyos at tagapagligtas, yun ay totoong simbahan ng Panginoon. Is that amen? Ang Matthew 6:33, madaling unawain pero mahirap gawin. Gusto ko tagan tainihin focus na binagod yan ang mga 3 years na kita. Di ko halos nakikita nga naiintindihan na nato iningatanan. Kasi pag mali ang konsepto natin sa Matthew 6:33, sigurado nga mali itong aton application. Okay? Ang goal ko ngayon ay mapaliwanag ko sa inyo nang maayos ang verse na to kasi na-distort ito ng mga religious understanding natin. Pag-usapan natin ngayon ang dalawang requirements sa verse na to. So, requirements ito rin nasa rin. Seek first the kingdom and seek His righteousness. Ito yung pag-aaralan natin ngayon. Seek first the kingdom, then and second, seek His righteousness. Pero sa ano natin dito pag-istoryahan, balikan muna natin ang umpisa ng Matthew 6:33 from verse 25 to verse 33. So basahon natin ano? Nasa rin din. Ano pa mo? May natututunan? Hinihinay-hinay ko lang kay para maintindihan ko talaga ninyo. Diyan pwedeng awali lang awali. Okay? Diyan ako nagwawali nga diri based sa Bible. Okay? Sometimes, iba nagwawali based na higher understanding. This is not based on my understanding. Habiblia ini. You understand? So, nasa nga Matthew 6:25 to 33, therefore, I tell you, do not worry about your life. Sino ang isasalita dito? Si Jesus. Ang nangangaral niya. Do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Imagine ha, bisan nga ni kuno ang mga katamsihan, nga diri kaya magtrabaho, pero pinapakaon ng Diyos. Asay ka ba? Nga mas labaw ka itong tamsi. Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? Nakakadugang ba? Inbisan na usa ka oras din ka baraka, itong kinabuhi. Diba? And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin.
Yet, I tell you that not even Solomon, marabaya ka mo kanino yung Solomon, pinakariko nga hari ang unang mga panahon. Bisan ko na yung Solomon, in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you of little faith? So don't worry saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Pero, sige ito pa, pero. Una si Manpat, pero. Unaha anay kuno pagbiling. Iton sa the kingdom, king. Di ba? Ang kingdom, itruthworthy na king. Unaha anay pagbilinghan, hadi. So kabilin mo ang hadi, ang kingdom naman. You understand? Seek first the kingdom and His righteousness. Aniya mga balaod, aniya pagiging 100% pagsunod ng mga balaod. And all these things will be given to you as well. Lahat ng iyong mga ninanais na alam ng Panginoon na makakabuti sa iyo, kusa niyang ibibigay ng walang limit. Unlimited! Ano na requirement? Seek His kingdom. Seek the King and His kingdom. The second requirement, seek His righteousness. Ngayon, dito kasi sa atin sa Pilipinas, ang nasa isip natin, puro survival. Naniniwala ba kayo? Kada adlaw pag mamata naton, agi, balon, waray ko balon buwas. Puro sugad dito. Magtatrabaho ako, magbibili ako, magpapalaba. Magbibili ako, magpapatindera. Or magpapalampaso dito ay balay na makakuha naman. Permiso ganitong survival. Itong nasa isip ng mga tao. Kailangan may makain, may damit, may mainom, may bahay, etc. Parang tama eh. Di ba? Una-una ang naton, parang tama manggod talaga. Kahit siya na, dito simbahan, magpapakakaon ka mo. Di ba? Parang tama eh. Pero, ano ang saringan Diyos? Unahon hiya. Sige dito pa, unahon hi Lord. Panginoon rin babati, ano pa daw? Dapiah. Sige, huy, unahi hi Lord. Unahi Lord. Pero alam nyo, tinuturuan tayo ng Panginoon na mag-isip para sa kingdom ng Lord na sundin ang batas ng kingdom ng Panginoon. Ang pagkain, walang eternal value. Kapag hindi naunawaan ng mga verses na to, dito nagkakaroon ng problema. Okay? Nagpre-pray. Alam niyo kung paano tayo mag-pray. Nagpre-pray lang tayo para sa mga needs. Lord, ibigay mo naman siya sa akin. Ibigay mo naman si crush sa akin. Sana yung crush ko mag-crush din siya sa akin. So, dito na klase yung mga pag-ampo. Di ba? Tapos yung iba, pinapastingan pa. Wow! Papasting ako para Kami na. mag-crush siya sa akin. Takay kayo duha ngayon nila magtupad yan nga. Oo sa life crush. Magiging palakas sa hirat pag-ampo ngayon pag-fasting. Kung sino ang malakas mag-fasting, mapapasa kanya. Hindi ganun ha. Biro lang. Okay? LJ. Nagpre-pray para sa mga needs.
mga religious petition, nagkakaroon ng mga religious petitions tayo para sa ating mga pangangailangan. Nakatuha. Sulangan. Nagpuputos yung papel nga, papasara ako with board exam. Wow! Ipuputos dito. Dito David. Tapos, ano pa daw? Magbubutang naman 20. paun-on. Tapos, ibubutang dito para pumasa. Wow! Tapos, masing naman nanay, dito paano yung kay madumot? Apoy kuan. Butang iliwat dito. Di ba? May dumutay nga dito. Ginsugad naton ang pagkulaw hangin hadian han Dios. Nag-aampo kita para hit aton mga needs. Waray naton pagkulawi kung ano ang intention ni Lord kaya ano nga namatay ni Jesus Christ sa cross. Ano ba niya intention? Para magkamay-ada kita libre nga katalwasan. Para makatagura kita ang kinabuhi nga waray katapusan. Ano tagig kukulawan? Permit kita pinapansino ng Diyos. Gikukul up ta permit attention ni Lord. Lord, nagsisimba ko. Kita daw, oh Lord. See, nakita ka. Mupita bado, Lord. See? Nasimba daw ako, ano? Sa iko daw ipipili. Tak mo pa yung bado, ano? Simbahan, Lord. Diri iton asya. Getting the attention of God is incorrect. Mali nga mga pamaagi. Itaton angay buhaton. Ano ba ang intention ni Lord haakon kinabuhi? So diri mo na kinahanglan mag-sacrificial or ano dida. Kay human na ni Jesus. Namatay na hiya krus. Di mo na kinahanglan dida. Magluhod-luhod. Di kang hitinikangan itong portahan, tubtub nga to, para na magpakita in attention kan Lord. Kita daw Lord, oh. Nagluluhod ako, tikang itiniportahan nga to, simbahan nga to, haimo. O see, Lord, nagsasakripisyo para haimo. Nagwo-walking naman from giwan to sulangan. That is getting the attention of God. Diri ito na siya ato na angay bilngon nga pagkuwahin attention. Kung dito kinahanglan bilngon an intention ni Lord ha aton mga kinabuhi. Kaya pala namatay si Jesus kasi siya ang Lamb of God. Siya yung offering ng Panginoon, ng Amang Diyos para magkaroon ako ng kaligtasan. Maraming salamat, Ama. Alam ko naligtas na ako dahil sa iyo. Makikipagrelasyon ako sa iyo kasi ilinigtas mo ako. Binigyan mo ako ng pag-asa. Hay, naunawaan niyo ba ang mga bagay na to? So ngayon, nailinigtas ka na niya, nakuha na natin ang intention ni Lord, ang dapat natin gawin, sundin natin ang kaniyang mga salita. So point 1 natin, seek first the kingdom. Pero bago ang kingdom, ano anit aton unang bibilngon? The king. Dere ko an HFPG, the king, dere. King James. King. Ano ang intention ni king? Hoy, padayon, ano? Ano ba dere? Ano dito atong topic ha, dere? Dire siya. May expose. Kung manggod. The king. Ano ang intention ni Lord? Namatay hiya krus para haaton. Para kita mahingat to hiton iya ginhadian. Ano ang intention ni Lord? Para ka magkamay-ada in eternal life. Kinabuhi nga waray katapusan. Diri la tubtub 70, 80 nga pangidaron. Kundi everlasting life. Waray katapusan nga kinabuhi. Thousands, billions, trillions of years. Imagine ha nga mag-uukoy kay sugad kadaw nga katuigan kaupod ang king kay kinarawat mo ang iya mga ano ba daw intention. Hay, may
May natututunan ba ba? I hope meron pa. Ano pa ang sinisering nga kingdom? Hain ba ang kingdom? Kita nga mga ginanak din sa Pilipinas, ang word nga kingdom has no meaning as far as conceptualization because in the democracy, there is no kingdom. Demokrasya man kita. Di ba Pilipinas? Hino it nasusunod, itong demokrasya, mga tao. Ang mga tao nag-i-electin presidente, yung mga congressman, din mga congressman, ang mga senator, naghihimo yung mga balaod ngay gi-implementar han presidente han Pilipinas para sundon nga tanan han mga tao. Do you understand? Pero ang sinisiri nga kingdom ano? Ang king, hiya ang naghihimo han balaod. Okay? Hiya naghihimo hin mga kasuguanan na sunod kita. Okay? Ha kingdom, wala tayong mga pag-aari. Lahat pag-aari ng king. Gustong ipabatid sa atin ng Panginoon na wala tayong pag-aari. Ang tanging pag-aari lamang natin ay ang ating mga kasalanan. Hindi mo damit, hindi nga akong eyeglass, hindi nga microphone, hindi nga lights. Lahat ito pag-aari ng king. Dapat ganon it aton mindset. It nga imo trabaho, Ate Angelo, kan king iton. Kan Jesus iton. Himo nanay, himo tatay, kan Jesus iton. Iton nga aton mga anak, kan Jesus iton. Wala tayong atin. Lahat sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin na seek first the kingdom. Bil nga ang ginhadian ng Diyos. Hindi mo mahahanap ang kaharian ng Diyos kung ikaw pa rin ang nasusunod sa iyong buhay. Hi. Diri belong haginhadian ng Diyos kung nagbibinuot-buot ka. Kung paragbuutan ka. Kung nagpapasakop tayo sa King, sa may-ari sa atin, it iya mga pulong it magbubuot haaton. Hiya it magbubuot haaton. Ikso-surrender naton it aton mga kinabuhi haiya kay hiya it magbubuot haaton. Ini nga akong pagpastor, diri na akong pagbuot, diri kung gusto. Kaya na akong gusto mag-choreograph, sumayaw, maging sikat nga choreographer, maging mayaman, magkamayadan na mga sasakyan. Pero sinunod ako han gusto han Diyos to preach the gospel. Hi. To win souls. Nga makapag-invite damo ng mga kabataan nga mamanmamati. Haniya mga pulong para may baruhit pagsunod ito niya mga pulong. Wala kita pagtutugdo din ni religion. Ita gitutugdo din ni pulong han king han hadi. Hi. Diri aton kalugaringon mga understanding kundi ang pulong han hadi. Hello? Andyan pa kayo? Madali na. So I hope naintindihan niyo nga waray naton aton lahat sa King. Pag sinabi niya, magsimba ka lagi. Give your 7th day to me. Aadto ka good. Pag sinabi niya, anak, mag-win ka ng souls. Anak, lahat ng mga narinig mo dito sa church, sabihin mo dun sa kaibigan mo para maintindihan nila ang mga bagay na to. Kasi ang mga bagay na to, may buhay na walang hanggan. Ang pag-share ng salita ng Diyos, may buhay na walang hanggan. Pero ito nga buhay na walang hanggan,
trillions, billions of years kontra hitwaray mo pagbubuhaton tubtub kala si pinta itim edad nga malipayon kay hari ka man nakalibutan pero imo billions of years buhi ka ngani pero aadto kahit naglalagablab nga apoy. Ang duduha man lang talaga at pagpipilian itong nga eternal duduhala eternal nga mahimbiyang itat kinabuhi kaupo ni Jesus or eternal nga ginkakastigo kita tungod na naton mga sala pipinakalayuhan na naton mga lawas diri kaupo ni Satanas kay mag-urupod nga ni Satanas kay Satanas diri amo iton hadi it impyerno hadi lagi hapon it impyerno hino hi Jesus pero ini nga mga storyteller ginhimo nila nga jail guard ni Satanas nga ang impyerno ginhimo para kang Satanas para kastiguhon ni Satanas adton mga magpakasasala kakastiguhon dito kay impyerno kaupo ni Satanas kung hino itaghimo ang impyerno amo iton hadi it impyerno. Do you understand? Di ito mauunawaan ng ibang mga tao na hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Imagine, sa kwento, si Satanas may sungay. Pero sabi sa Biblia, si Satanas ang pinakamagandang nilalang ng Panginoon. Imagine ha? Pero ang mga storyteller, haaton mga imagination, kabataan pa kita, ginluba, alatong mga paniniwala, hindi rin tama nga mga teaching, nga maraksot, si Satanas, nga aswang, yanganin gigugapuin nga anghel. Hay, may sungay ni Satanas. Waray nakabutang ang Biblia ngay Satanas may sungay. Sige daw. Pero ang mga kwento-kwento ng matatanda, ginawang jail guard si Satanas. Ha 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 ha. Akin na kayo. Diba? Walang ganon. Wala siyang pag-aari. Gusto niya lang mandamay. Gusto ka lang idamay niya sa kanyang kasalanan. Alam kong iba hindi ito alam. Pero diri ako din magbibinuwa. Kaya kaya ako itong pag-iihawon liwat dito impyerno, hindi rin magsumatayod ka matuoran din Pananagutan ko sa Diyos kung hindi ko sabihin ang katotohanan. Pagpakinaton ang buhay nga Diyos. Okay, ano ang sunod? The requirement? So nakita na natin una, seek first the kingdom. Ang kaharian ng Diyos, ang pagkarawat na wala tayong pag-aari. So kung pag-aari kita ang Diyos, of course, permigod, hiya may bubutang naton haunahan. The Lord permit, nakahiya may ini. Even in our giving, sa mo gastuhon iting kwarta, iting sweldo, maglalaan ka para sa gawain sa Panginoon. Hindi yan kailangan ng church. Bisa rin kami ngay misis, bis kami nagkukuri, hindi namin kailangan yan. Kaya Lord nagpro-provide. Bisa ni Jesus Christ, haniya gawain, di rin yan nag-aarohin mga mga offering, pero may naghahatag. Kasi nakakaunawa itong mga butang na wala tayong pagmamay-ari. Pagkakarawat niyo, isit aside at para sa Panginoon. Bisa ni una ni mga balon, bis ultimo ting balon, ito para to sa Panginoon. Pero reserve ko to sa Sunday para to sa Panginoon. Di ba? Pagpakinatan mo yung Diyos. Okay, second point, ito na, pangalawa na to. Seek His righteousness. Ang sinasabi dito ay hindi tungkol sa kabanalan or buhay kabanalan. Righteousness means discipline from the law. Alam mo ang batas, gawin mo ang batas. Pag sinabi ng Panginoon, huwag kang pakikipaghilawas, hindi rin mo asawa, batas yun, huwag mong gawin. Ang
Ang sabi naman ng iba, hindi na natin pwedeng sundin ang mga batas na yun. Kasi ginpara na iton, ginliunan na iton. May da kasi batas nga divine. Divine law. Ang divine law, si Lord mismo ang naghimo. Diri pwede hiya paraon. Diri pwede hiya i-ignore. Do you understand? Hello? May da mga batas nga, Lord kung talaga naghimo. May dala mga batas nga ginhimo ni Moses, pero amo ato ang ginpa tanggal. Pero ang divine law, hindi pwedeng tanggalin yun. Yan ang ani, mas malala. Tumingin ka lang sa Kanya nang may pagnanasa, impyerno ang iyong kahantungan. Pero hanuna, kinahanglan mo anay, makipaghilawas, mag-choking-choking. Pero yan na, isang kindat lang na may pagnanasa. Ay. Goodbye, eternal life. Hindi ako nagbibiro. Naunawaan niyo? Amen. Pagkita to aton maingat. Salitin yung mga Facebook, mga pagkikita mo. Marang kamubisan niya ako, pastor, sa napilit. Ay, pwede nga pumilitin na yan. Ay, delikado. May talaga mga nakakapilit sa Facebook. Yung mga content lang, ang mga binastos, bida. Di na mag-Facebook. Ikukumit ko daw takalugaringon. Babayaan ko na permit ang cellphone. Ang lagi ko na lang titingnan ang maganda kong asawa. Andun sa likod. Okay? Paano yung pangit yung asawa? Hi. Marami sa atin, lagi nating binabiolate ang law, pero wala sa atin kasi nagsisimba naman tayo. Okay lang, magkasala kasi pagsimba ko, mag-iiba na nga ako at sala. Mababawasan. Tatagay lang anay, di ba man Domingo masimba man ako, kung pasaylo ka na. Di ba? Binabiolate natin ang law. Salit pag tumingin ka sa masarap na yun na ano, yung gwapo or ano mahusay nila na type mo, tingnan mo lang. Sabi nga ng instructor namin sa Bible School, pag makipag-usap ka kuno sa babae, tumingin ka lang sa muka. Huwag ka nang tumingin sa ibang parte ng kanyang katawan para hindi ka magkasala. Kung makipag-usap ka sa gwapong lalaki, tumingin ka lang sa muka. Huwag ka nang tumingin sa ibang parte ng kanyang katawan para hindi ka magkasala. Ititabo, pagkulang ng ligwapo, takay kay Bitcho na kuwan nga ni, amat yung bagay na yung mga, may mga kinikita tapos may mga six packs pa rin. Waray mo na. Goodbye. Goodbye, eternal life. Welcome. Lake of fire. Hi. Naunawaan niyo? Naunawaan niyo? Hello. Kaya mahalaga na bigyan natin ng pansin ang salita ng Panginoon. Amen. Nararamdaman mo ba na blessed ka ngayon? Kasi tinuruan tayo ng Panginoon. Patatatagin tayo ng Panginoon para manatili sa kanyang mga salita, manatili sa kanyang kaharian. Okay? Kahit nagsiserve tayo sa Panginoon, kung di naman natin sinusunod ang law of righteousness, wala pa rin, paulit-ulit lang. Karagla itong ngatanan. Okay? Righteousness is actually from the discipline of the law, not religion. Righteousness means putting your life in a right position. If you belong to the kingdom of God, everything belongs to the King. Kaya we need to put yourself to the law of God, and that is
righteousness. Kung pag-aari ka ng Diyos, ilagay mo ang iyong sarili sa batas ng Panginoon. Ngayon, kung alam mo na pag-aari ka ng Diyos, nasa batas tayo ng Panginoon. So kung nasa batas tayo ng Panginoon, siya ang masusunod. Pareho hininga nga national road, yung dadakob dot waray lisensya, LTO. Kaya ano? Kaya dirihira aada batas hakalsada. You understand? Pero kung may mo lisensya, mau by good peace, waray ko tlabot kung LTO pati na. Kulawe. Diba? Waray ko itlabot itira mga libak kahapon din na kay lisensyado init ginatian ng Diyos. Kinasusunod init batas. Diba? Pagpakinato ng buhay ng Diyos. Nagiging banal tayo kasi bakit? Naka-align tayo sa batas ng Panginoon. Conclusion na. Last. Basa sa conclusion. If God is not Lord of all, He's not your Lord at all. You will not win unless God is first. Placing God first in our lives allows us to not worry about what should be second or third. Ongod, diri ongod. Gusto ko lang, isa lang mag-end, gusto ko lang ipakita. May ipapakita yun. Nakita ko lang kan Steven Prado. Kuhaw ko daw ni Kuya Clifford, nga ni Kuya Jan. Derek magmamagic ha kay Derek Pastor Jan. Kuya Clifford, imadi. Sana all mo ko. Oh. Sige. I-shake daw niya kung nag-shake. Sige, shake. Sige, more. Shake. Sige. Shake la. Shake. Shake. Okay? Nakita niyo? Sige. Abraham. Ayun. Oh. Pareho man lahira, no? Kaso natin itong. Pareho itong tao. Wow. Dito ko ngayon ko. Pareho itong tao. Pag naagi nga ni kitang shaking haton mga kinabuhi, damot nagtatamay haton, damot nagpapakaraot haton, naagi kitang shaking. Diba? Alam nyo, nagre-react nga ni kita hindi rin tama, pareho din. Naglalapwas. Paano ko ito sasabihin? Adi, gi-shake man gihap. Pero, waray linapwas. Kaya ano, puno inihin balaod ng Diyos. May pagpapakumbaba, may pagmamahal, may pag-aruga. Diba? Pero adi nga, waray pulong ang Diyos, every time may ada shaking, waray ka panugas! Diba? Layas din habalay! Diba? Ang ini. So, aging nangangalas ka, nadidepress ka, nangangalas ka kalimnani, nagiging rebelde ka. So, nagawa sa imo, andirik tama na kasing-kasing. Kaya ano, di man itong tikang itong hintutuhan kalibutan, derihan tutuhan Diyos. At di na may ta Diyos, bisan paano ma-shaking ito, mabuti iya kinabuhi, waray magawas nga maraot nga kasing-kasing kaya ano, gin-purify ng Panginoon dahil sa kanyang mga salita. Okay? Ganon. Ang may pagbabasa permi itong mga pulong ng Diyos. Pag may damo pagbasa, may damo devotional, bisan ano nga shaking, ito na itong mga kinabuhi, di kita mag-react basta-basta.